Purihin ang ating Panginoon. So ito po atin pong pag-uusapan po ngayon. Kagaya ng akin pong in-announce po last time ay tungkol po sa napakahalagang topic. Actually po it's a series. Ilang linggo natin ito pong pag-aaralan. Udyok po ito ng pangangailangan dahil sa mga nagiging concerns ng mga magulang tungkol sa kanilang mga anak na nag-question na sa existence ng Diyos. Dahil nga po siyempre madami po silang naririnig, napapanood, lalo na sa social media, sa YouTube, na talagang mapapaisip ka. Okay po, so atin pong talakayin po ito. Ang topic po natin sa susunod po na ilang linggo po ay tungkol po sa mga convincing proofs or compelling proofs for the existence of God. Dahil meron pong mga kabataan po na nagko-question ngayon, Biblia lang naman daw ang ating pinag-uusapan lalo na sa simbahan na tungkol sa Diyos. Ang sinasabi ng mga nagtatanong at nagre-raise ng concern, ang Biblia, gawa lang naman ng tao din yan. So hindi natin pag-uusapan po yan ngayon kung ang Biblia ay tunay ba na salita ng Diyos. Okay po, dahil nga po, beyond the Bible ang ating pag-uusapan ngayon, evidences beyond the Bible. So, hindi po natin i-quote ang Biblia sa mga ebidensya po na ito. Dahil nga ang nagre-raise po ng concern ay mga tao po na hindi naniniwala sa Biblia, or baka kayo din, kahit na kayo naniniwala, dumarating pa rin yung time na parang nagtatanong tayo, totoo nga kaya ang Diyos? So meron po kasing magulang po na nag-raise ng concern tungkol sa kanyang anak na hindi na daw naniniwala sa Diyos dahil merong narinig na tao, personalidad sa social media na nagsabi na hindi totoo ang Diyos dahil nga sa evil na nakikita natin sa sanlibutan, sa kasamaan. Ayan. Ang totoo po niyan, ito po ay isang personal na topic po para sa akin. So, atin po ngayong pag-uusapan po ito dahil ako po, sabi ko nga, ito po very personal sa akin ang topic po na ito dahil bago ako kumilala po sa Panginoon, ako po hindi po yung typical na kagaya ng iba na ganito ang relihiyon dati bago nakakilala sa Panginoon. Ayan, hindi po ako ganun. Ako po ay atheist. Atheist po ako. Sa ibig sabihin po niyan, wala po akong kinikilala pong Diyos. Okay po? At ang akin pong argumento po noon, walang Diyos. At kung sakali man na may Diyos, ang Diyos na yan ay hindi mabuti. Dahil nga sa mahirap na sitwasyon na aking mga pinagdaanan at sa sitwasyon ng sanlibutan na aking nasasaksihan. So yun po yun, pero hindi yun ang focus po natin. Ang atin po ngayong magigipong aralin ay ang 10 pangunahing mga ebidensya aside or other than the evidences mentioned in the scripture na nagpapatunay na ang Diyos ay totoo. At pagkatapos ng araling ito, saka naman natin i-discuss na ang Diyos na pinapatutuhanan natin ay ang Diyos ng Biblia na ating pinaniniwalaan. Ito po ay napaka-importante pundasyon ng pananampalataya natin at sana hindi lang ito sa atin, kundi maging sa ating mga anak po, ito po ay atin pong maibahagi ng malinaw. So ito po ang unang argumento kung bakit tayo naniniwala na talagang may Diyos. Ang una po ay ang tinatawag na cosmological argument. The cosmological argument. Ang cosmological argument po, basically, ito po ay pumapatungkol po sa ebidensya dito po sa universe. Yan. The cosmos is basically the universe. Yan po, yung lahat ng naririyan sa himpapawid at sa mga nasa outer space kasama ang ating mundo, kasama ang ating galaxy. Yan po ang una pong nagpapatotoo. At ito po ay hindi na Biblia lang. Although bagamat meron pong passage na sinabi sa Biblia in Psalm chapter 14 verse 1, ang sabi niya, the fool says in his heart, ang sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos, wala daw Diyos. Pero meron po, dahil ito sa unang ebidensya na ito, yan po yung cosmological argument. Anong ibig sabihin po niyang cosmological argument na yan? Mga anak na nakikinig, pakinggan nyo itong mabuti. Ang ibig sabihin ng argumentong ito, lahat ng bagay na nag-i-exist ay nagsimula dahil merong
gumawa nito. Everything that begins to exist has a cost. Ang universe ay nag-umpisang mag-exist. Kaya merong naging dahilan na kung bakit ito naririto. At ang sinasabi natin na naging umpisa, nag-umpisa ng universe ay ang Diyos. Ganito po ang mga illustration po dyan. Lumingon kayo sa inyong palibot. Nasaan man kayo ngayon? Ako po ay naririto at marami akong nakikitang kalat sa ibabaw ng akin pong table kung ano-anong anik-anik ang naririto. Halimbawa na lamang po, ito ang una kong nakita, itong headset po ng aking anak. Hindi po bigla na lang nagkaroon po ng headset nang wala lang. Nag-i-exist ang headset na ito dahil may gumawa dito. Hindi po magkakaroon po dito ng eyeglasses kung walang gumawa nito. Hindi magkakaroon po dito ng lagayan ng cellphone kung hindi ginawa ito ng kung sino. Ganon din ang lahat ng nakikita ko dito. Hindi magkakaroon. Ito po ang akin pong paborito pong earbud na ginagamit. Napakaganda po nito. Pero hindi ito mag-i-exist kung hindi ito ginawa ng kung sino mang gumawa nito. Everything here, this microphone, the laptop, the camera that I am using, or the radio that you are using na ginagamit nyo ngayon, hindi po yan mapapapunta dyan kung wala pong gumawa. Hindi po pwede na bigla na lang lumutang. Yun ang walang ebidensya. At hindi pwede nating angkinin yun na talagang totoo kung sinasabing andito na dahil dyan. Lumitaw na lang, wala pong ganon. Ang sanlibutan, ang buong universe, ang totoo po ay ebidensya na ang Diyos ay nag-i-exist dahil ang universe ay naririto. Nagsimula, may pasimula dahil merong nag-cause na ito ay magsimula. Meron po tayong pinaniniwalaan at naririnig yung tinatawag po na Big Bang Theory. Although hindi ko po inaaprubahan ang lahat po ng itinuturo sa Big Bang Theory, pero ako po ay naniniwala. Ang Big Bang Theory po kasi, Big Bang Theory suggests na ang universe po ay may pasimula. So, hindi po ito Kristiyanong katuruan. Hindi nagsimula sa Kristiyano na sa Biblia particularly. Ito po ay scientific teaching. Ito pong Big Bang Theory. It's a theory theorized by scientists. At marami po dyan ay hindi din kumikilala sa Diyos na kinikilala natin. Pero ito po ay nagpapakita na ang universe na meron na alam natin, the known universe, ay nagsimula. May pasimula. At ang sinasabi ng iba sa Big Bang Theory na hindi kumikilala sa Diyos ang mga proponent nito ay bigla na lang. Ayun, bigla na lang may boom! And life begins to exist. Hindi po yun. Hindi po. Mas marami pong ebidensya talaga sa mga susunod pa. So ang universe po, ang sabi ng mga scientists ay continuously expanding. Nag-i-expand pa rin po ang universe. So ipinapaunawa sa atin po dito, kagaya nga ng sinabi po ni Alexander Vilenkin, ang sabi niya, a universe that expands forever requires a beginning. So, kung ang universe is a cause, and there was someone who caused it, the one who caused the universe to exist is an uncaused cause. Walang pasimula ang nag-umpisa nito. So ang universe ay naririto kasi may nagpasimula. Hindi po pwedeng wala. Yan po yung hindi po stubbornly refused to believe by those who do not believe in God. Pero wala silang argumento. Sige, magsabi kayo dun sa mga scientists na nagsasabi na nag-exist ang universe nang walang nagpasimula. Okay po. Maliban sa bagay na yan, pwede ba silang magsambit ng isang bagay na nagsimula nang walang naging dahilan ng kanyang pagsisimula? Ang sagot po, wala. Dahil ang totoo, all the scientists would agree with me on this kahit hindi sila naniniwala sa aking paniniwala sa Diyos.
Wala silang mamimension na kahit ano sa ibabaw ng mundo, sa buong universe, na pwede nilang sabihin na may isang maliit na bagay na nagsimula ng walang pinagmulan. Lumitaw na lang. Hindi po. Lahat ng bagay na naririto sa cosmos, sa universe, ay meron pong naging pasimula. Hindi pwedeng wala. At ang universe po is the first evidence, compelling, convincing evidence that truly God exists. And under this proof, under this teaching, ayan, pakinggan niyo pong mabuti ito. Napakalinaw po nito. Ito po ay galing po sa katuruan ng napakarami pong mga scholars over the centuries, over millennia. Not just centuries, but millennia. Ito po ang ilan pong mga katuruan pa tungkol po dito under this cosmological argument. Meron pong tinatawag, una po, dito po sa different variations ng cosmological argument. Lahat po itong mga ito ay nagpo-provide po ng illustrations and explanations. Ang una po na nagpapatotoo po dito ay yung tinatawag na Kalam cosmological argument. Yun pong Kalam po, it's the modern formulation of the cosmological argument for the existence of God. Ito po ay nag-originate sa medieval Islamic philosophy that has been popularized in contemporary times by philosopher William Lane Craig. At ito po ang kanya pong premises tungkol po sa cosmological evidence of the existence of God. Ang sabi niya, whatever begins to exist has a cause. Ang lahat ng anumang nagsimula ay merong dahilan. Okay? Meron merong external force. Ayan. At ang sabi niya, the universe began to exist. Ulitin po natin, the major premise, whatever begins to exist has a cause. Meron pong nag-umpisa. The universe began to exist as proven by evidences. Even the atheist scientists would say there's a Big Bang. So merong ang universe po ay may pasimula. So since we believe that whatever begins to exist has a cause, and the universe began to exist, therefore the universe has a cause. This is a fundamental logic. Dahil nga po, kagaya ng sinabi ko kanina, lahat ng scientists cannot refute this, na wala silang pwedeng masambit na isamang bagay na alam natin na nag-exist ng walang dahilan. Lahat ay may cause. Lahat po ay meron pong pinagmulan. At ang universe po ay may pinagmulan. At yung pinagmulan po na yan ay hindi po pwede na by chance lang, dahil ang ibang mga evidences po na ating i-discuss banda-banda riyan ay magpapatunay na yan po ay totoo. So, ang support po natin dito sa Big Bang Theory, actually po ito po ay very favorable sa existence of God because of the existence of the universe. Meron pa pong isang dito isang napakagandang illustration. Na-mention ko na kanina po yung mga bagay na meron kayo sa inyong palibot. Yung isa pang illustration po, walang sino man ang pwede makapag-isip ng anuman na walang cause o walang nag-cause na yan ay mag-exist. Lahat ng nakikita natin ay meron. So, yung atin pong universe na sinasabi nila continually expanding ay it must have a beginning. Diba? Yung na-mention natin po, sabi ni Alexander Vilenkin, a universe that expands forever requires a beginning. And the beginning, sige, it's a Big Bang, pero yung Big Bang na yun ay nag-umpisa ng sinabi ng Lord, let there be light. That is the Big Bang. Sige, yun yung Big Bang, yun yung word na gusto nyong gamitin, pero everything began to exist when the Lord has spoken, let there be light. Ang sabi po ng Biblia, in the beginning, God in the beginning. Si Lord ang pasimula. Bago pa nagkaroon ng universe, the earth was formless, wala pong form, there's nothing in here. At ang sabi ng Diyos, let there be light. Yun po yung Big Bang. At nag-umpisa yon nang sinabi ng Diyos, let there be light.
Wala pong ibang explanation. Anong explanation? Basta na lang daw nagkaroon. That's illogical. There must be someone or there must be a force that caused the thing to exist. Other than this, there's no other explanation. Ang explanation nila, basta nagkaroon na lang. Hindi po pwede po yun. Dahil kung merong makakapag-pinpoint ng isang bagay na anuman na alam natin na nag-exist ng walang nag-cause, then pwede nilang i-refute ito na ang universe ay nag-exist ng walang cause. Wala pong iba eh. So malinaw po sana po iyan. Another part of this cosmological argument ay yung tinatawag po na contingency argument. Part of the cosmological argument. In the context of the contingency argument, yun pong word na contingency, it refers to the state of condition or condition of being dependent on something else for existence. So basically, the same po ito, different perspective, different illustrations, but the same point. Hindi pwedeng mag-exist ang isang bagay na walang pinagmulan. Lahat po ay meron pong point na pinagmulan. Ito naman po ang premises po na meron po dito sa contingency argument. Everything that exists contingently has a reason for its existence. Basically the same. The universe exists contingently. Meron nag-cause ng universe. Therefore, the universe has a reason for its existence. At ang fourth po niya, the reason must be something that exists necessarily and is the cause of the universe. And that is God. Wala pong iba. Walang ibang explanation po. Wala po. Hindi po pwedeng sabihin na basta na lang, kagaya ng sabi natin. Hindi po. Hindi po pwede po yun. That would be illogical. And when unbelieving scientist would say that it exists for no one causing it, hindi po yun. That's unscientific. Yun po yung totoong unscientific because that is illogical. Because they cannot name anything that began to exist that has no cause, na walang naging pasimula. Walang nag-cause na magsimula. Hindi po pwede po yun. Yan po ang illustration po dito ay yung domino. Yung chain of dominoes. Maaring may nakikita po tayo na hindi natin alam kung saan nag-umpisa ito. Napakahabang domino, for example. Halimbawa, simula Butuan hanggang Kabadbaran. Di ba? So, domino po siya. Ang nakita ng mga nasa RTR, may domino gumagalaw. Hindi po pwede siyang gumalaw na lang nang bigla na lang gumalaw. Meron po yung pinagmulan. At yun pong bawat domino po na yon ay dependent po doon sa force na pinagmulan hanggang matrace nyo yung origin. Ayun pala. Si kasamang Jun pala ang nag-umpisa. Inumpisahan pala niya. O kasamang Dondon pala ang nag-umpisa dito sa RMN. Papunta doon ang domino sa Kabadbaran. So hindi mo pwedeng sabihin na nakita mo sa RTR may gumalaw, basta na lang gumalaw yan. Hindi yan. Meron niyang nag-umpisa, may pinag-umpisahan yan. May gumalaw niyan, hindi pwedeng wala. So this principle of sufficient reason, yan po yung philosophical explanation po dito. Every contingent being of some point in time does not exist. Therefore, there must be something that exists necessarily. Every contingent being of some point in time does not exist. Therefore, there must be something that exists necessarily. Ibig sabihin po niyan, yun pong nagpasimula ng bagay po na nakikita natin ng universe ay wala siyang pinagmulan. Yun po yun. Wala siyang pinagmulan na nagpasimula ng lahat. Kasi ang tinatanong po nila, kung ang universe ay ginawa ng Diyos, sino ang gumawa sa Diyos? Walang gumawa sa Diyos. Dahil kung merong gumawa sa Diyos, yung Diyos na kinikilala natin ay hindi rin Diyos. Because in order for God to qualify as God, He must be the origin of everything. Walang nag-create sa Diyos dahil ang Diyos ang simula ng lahat. Okay po, so marami pa po dito actually, pero sana'y sapat po ito. Meron pa pong tinatawag na Thomistic cosmological argument. Si Aquinas po, yung 5 ways po niya. At ang first way po niya, the argument of motion. Everything in motion is moved by something else. There must be an unmoved mover. Kung ito ay gumagalaw, nag-spin siya. Ayan, kung nag-i-spin ito, merong nag-spin, hindi basta na lang nag-spin yan. O kung halimbawa nag-spin, wala man akong kamay, pero may hangin, may nag-cause pa rin ang hangin na yan. Sino yung pinagmula ng hangin? Bakit may hangin? Saan ang galing yan? At lahat po yan ay babalik, ang naging origin yan ay Diyos. The uncaused cause.
The second way, every effect has a cause. There must be a first cause that is uncaused. Meron po ang lahat ng effect po ay meron pong merong cause. At yung first cause ay walang nag-cause. And that is the definition of God actually. Uncaused cause being. Ang nagpasimula ng lahat. The third way of the Aquinas, ang sabi dito, one of the 5 ways of the Aquinas cosmological argument is argument from contingency, which we already explained. Contingent being exists and there must be a necessary being upon which all contingent being depend. Yung dependence ng lahat ng merong anumang naririto dun sa isang gumawa na walang nag-cause para siya ay mag-exist. So ang illustration po dito for the first way, imagine yung train po where each car is pulled by the car in front of it. yung halimbawa yung bus, hila-hila niya ang maraming sasakyan, 'di ba? So yun pong mga sasakyan sa likuran ay nakadepende po kung bakit sila tumatakbo dun sa umihila sa kanila. Kung wala man silang mga makina, there must be an engine that moves without being pulled by another car. So dependent po siya dun sa nag-umpisa, dun sa nasa unahan. So sa lahat ng nakikita natin ngayon, dependent po tayo. Dependent po ang lahat ng ito. Doon nag-umpisa yan. Sa nag-cause na mag-exist ang lahat ng nakikita natin at siya ay walang pasimula. Diba? Yun lang po yun eh. Diyos lang ng Biblia ang sinasabi, ang pinaniniwalaan, ang pwedeng magkaroon, ang paniwalaan ng lahat na siyang walang pasimula dahil wala silang ibang ma-mention. Sige, wag na muna ang Biblia, wag na muna ang Diyos ng Biblia. Wag na muna natin pag-usapan ang Diyos ng Biblia. Ang pinag-uusapan lang dito, there must be someone who caused something to exist. There must be a force or whatever entity, anumang entity na nag-cause ng universe. Wag na muna yung Diyos ng Biblia. Ang patunayan na muna natin doon, merong Diyos. Kung hindi man yan yung Diyos ng Biblia, wag na muna nating pakialaman yan. Ang point natin dito, ma-establish na ang lahat ng meron sa mundo, lahat ng meron sa universe ay merong pasimula. Even the universe, the non-universe, ang universe na ating naunawaan ay merong nagpasimula niyan. Yan yung Diyos. Kung sino man yung Diyos na yan na ating kikilalanin, merong simula. Hindi pwedeng wala. Marami pa po dito pong mga different variations of the cosmological evidences that God exists. Mga kapatid, pwede po paano nyo gagamitin ito ngayon? Randy Santisas, magandang gabi, maayong gabi. Thank you for joining. Sana meron po kayong napupulot po dito. Sa mga magulang na naririto, ang pwede nyo pong gamiting illustration po dito sa cosmological evidence that God exists. Siyempre po, wala namang kailangan na sa mauunawaan ng mga bata, sa kaparaanan na mauunawaan po nila. So pwede po kayong gumamit po ng anumang object lesson. Kung anumang pwede nyong mahanap, ang inyong phone. Anak, hindi pwedeng mag-umpisa, mag-exist ang phone ito na bigla na lang, tara, may phone na. Hindi pwedeng walang nag-create sa phone na yan. Ang phone ay nag-exist dahil merong gumawa niyan, either Samsung or Apple or Huawei or Xiaomi. Ano ba yan? Xiaomi nga ba yan? Meron po laging pinagmulan. Hanap kayo ng ibang bagay sa kusina. Anak, merong sandok dito kasi may gumawa nito. Yan. Hindi pwedeng wala. Merong Diyos na nagsimula ng lahat ng ito. Kung bakit merong mundo, merong tao, meron ito kasi may pinagmulan. So ito po ang unang ebidensya ng existence ng Diyos. Undeniable, irrefutable, compelling evidence that there is a God that caused everything to exist. Kung hindi ito tatanggapin ng mga hindi nananampalataya sa Diyos, then you are not being logical. If you are a scientist who does not believe in this, then you are not being scientific. And you are actually violating the proper use of logic. There is uncaused cause. There is an uncaused cause. Nagsimula ng lahat ng nagsimula. Na siya'y walang pasimula. Purihin ang ating Diyos na buhay. Maaring hindi pa natin ina-identify po na yan ay ang Diyos, si Yahweh, na ating kinikilala. Pero ang mahalaga ngayon ay ating paniwalaan dahil ito'y magpapatuloy ang ating aralin na ito.
Ating paniwalaan na meron pong nagpasimula ng lahat ng bagay at yung nagpasimula na yan ay walang simula. Yan ang Diyos na manlilikha. O, purihin ka, aming Diyos. Purihin ka. So ito po yung isang ebidensya pa lang. At ito'y itutuloy natin sa susunod na pag-aaral. So, purihin ang ating Diyos. Ito po si Pastor Job Salentino. Nawa po ay napagpala tayo ng ating pong pinag-usapan po ngayon. Huwag po kayong mawawala sa susunod na linggo dahil itutuloy po natin ito. Ito pa lang po ang una. Meron po tayong 10 pangunahing ebidensya ng existence ng Diyos. At yun pong pang-10, wala pong sino man ang pwedeng makarefute po nun. Yun po ang totoo. Kahit sinong pinakadalubhasang scientist na marunong, walang makakarepute ng 10 evidence ng existence ng atin pong Diyos. So maraming salamat po sa inyo pong pagsama po sa akin. Pagpalain tayong lahat, luwalhatiin ng ating Diyos na manlilikha. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kapangyarihan, kadakilaan ngayon at kailanman. Purihin si Yahweh ang ating manlilikha. God bless you. Salamat po at nawa ay samahan niyo ako sa susunod na linggo. God bless you and I hope for your family to reflect on this. You will share this with your children so that you will help them build up, grow up in their faith, build up their faith for the glory of our God. God bless you. Bye-bye.